Madalas tayong palalahanan na tumawid sa tama para iwas sa disgrasya. Huwag makipagpatintero kay kamatayan. Kaya sa footbridge tayo dapat dumaan. Pero bakit ganito ang footbridge sa harapan ng Tayuman Elementary School sa Binangonan, Rizal? Butas-butas ang sahig. At ang mga baitang kinain na ng kalawang. Sa ilalim naman, may mga nakadikit pang live wire. Halos 30 taon na ang nakalipas nang may tayo ang footbridge na ito. Pero ni minsan, hindi ito nagamit. Pagkakalam ko po kasi nung nagawa siya, hindi na siya nadaanan. Kasi po may kable po na ano sa kanya, kaya nag-aalangan yung mga magulang na padaanin yung mga estudyante. Kahit nagrereklamo ng mga residente, hindi ito naayos. Umabot na ito sa puntong naging tulay ito ng disgrasya. Katulad na lang ng sinapit ng anak ni Nanay Candelaria. Nalaglag matapos lumusot sa butas ng footbridge ang anak niya. Ilang taon na ang nagdaan, pero hindi pa rin mapigilan ni Nanay Candelaria na mapaluha. Malungkot talaga ako kahit hanggang ngayon po nalaalak po siya. Kasi napakabait niyang anak na yan. Lagi niyayapos ako pag nakikita niya ako yan eh. Mahal na mahal kita, mama ko. Sabi lang gano'n. Ngayon, wala na siya. Namimiss ko siya. Hindi ito ang unang beses na may nadisgrasya sa footbridge. Para sa ating kalooban na bigay natin. Ayon kay Tayuman Barangay Chairman Raimundo Villadiego, 2019 pa nang hilingin niya sa lokal na pamahalaan na tanggalin na lang ang killer footbridge na ito. Isang time na yung na lasing, kumbaga sa doon, parang may hinahanap, nahulog ko doon. At yun po ay namatay. Isa naman naisugod ka agad sa ospital. Pero gano'n pa rin, parang naimbalido na. Yun nga, nag-request na ako na kumbaga sa hindi naman nagagamit. Kaya yun po ay talagang request ko, i-demolish na. Dumaan din ang panahon na kumbaga sa parang nagiging taguan o muntahan ng mga bibisyo. Dahil sa hindi magamit ang footbridge, marami naman ang nabubundol ng sasakyan na dumaraan sa highway. Baka nga mas tama na ayusin ito kaysa tanggalin. Siyempre, mayroong mga may tawiran. Alam mo naman yung mga single motor, talagang walang sinisino yan eh. Basta yung aksidente niyan, yung marami, yung sa mga single na motor. Ma-renovate at yun nga po, lagyan ng siguro mga landing para hindi yung tirik na tirik ang stain. Ang main point po dyan, yung maiwasan po yung aksidente. Si Willie Jane na may anak na estudyante sa kindergarten ng Tayuman Elementary School, nakikita rin na malaking bagay para sa kanila kung may papaayos ang footbridge. Ang mga bata po, katulad po nung anak ko, sa taas na po sila dadaan. Kahit po sa pedestrian po kayo tumawid, delikado pa rin po. Kasi po, kumakalipas po, mabilis po yung takbo ng mga sasakyan po. Marami pong motorsiklo po dyan na mabilis po magpatakbo. Si Aling Ninita naman, mas mapapanatag ang loob kung may ligtas na tatawiran ang kanyang apo sa pagpasok sa eskwela. Delikado talaga kasi lalo na yung mga batang tumatawid. Lalo na yung apo ko, 5:30 labas niya, wala naman nagtatawid. Biglang nakasabay sa karamihan. Kaso pag ganyan niya, pagtawid niya, siyempre wala na, kanya-kanya ng anuhan yung mga bata. Siya na lang naiwan. Siya pagdating ng tricycle, kumunti na siya. Kaya nang dumating, sabi, nanay, kumunti na ako masagasaan ng tricycle. Sabi ko, saan ka tumakbo? Tumakbo ko pa pag ganun. Kaya nang dumating yung bata, takot siya. Tapos may mga dadating dyan. Yung si ganun, kumunti na masagasaan. Yung si ganun, siyempre, kanya nakatawid na yung apo ko. Ganun, siyempre, nasasaloob ko rin yung ganun. Si Mang Lauro, na araw-araw sinusundo ang apo sa eskwelahan. Ilang beses na raw napapaaway dahil sa mga motoristang pasaway. Hindi ba nakamura ko dyan? Bakit to? Minsan alanganin tumigil eh.
mabilis ang takbo, ganung ano naman. Sa eskwelahan na yan. Pero dapat ano siya, lagyan ng foot brake.